Sa unang tingin, akalain mong normal na grupo lang sila ng mga kabataan. Pero sa kabila ng kanilang murang edad, nababalot na sa karahasan ang kanilang mundong ginagalawan. Kapalit ng maliit na halaga, sila'y pumapatay. Taong 2005 na makilala ko mga kabataang ito sa Abra. Sa murang edad, eksperto na sila sa paghawak at paggamit ng baril. Sila'y mga hitman o birador ng private army ng isang politiko. Tresi anyos si Ronel nang unang pumasok sa grupo. Nakapatay na siya ng isa at nagsisisi raw siya sa kanyang ginawa. Nagsisisi man, ipagpapatuloy pa rin daw niya ang pagsisilbi sa kanyang amo. Kabayaran daw ito sa pagpapaaral nito sa kanya. Sila nagpalaki sa akin, dapat pagtanggol ko sila. Sa Kalakhang, Maynila, iba ang kwento ng grupo ng kabataang nakilala ko. Sa unang tingin, isang pangkaraniwang magkakabarkada lang ang mga kabataang ito. Mahilig magkwentuhan, magkatuwaan at maglaro. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may sikreto ang mga kabataang ito. Ginagaya ko estilo ng iba. Dahil ulila at istokwa, sa maliit na kwartong ito sila sama-samang nakatira. Dito rin sila karaniwang tumatambay. Labing-siyam na taong gulang si Jeff, ang tumatayong leader ng grupo. 3 taon na raw nakakalipas nang buuin niya ang gang. Kasi po, lagi po akong binubugog ng tatay ko. Lagi po akong sinasaktan. Nag-less po ako sa amin. Tapos, nagkaanuhan po kami ng mga kasama ko. Nagtagpo-tagpo po kami. Lulong sa bisyo at tila bihasa na sa paggawa ng krimen ang mga miyembro. Yung iba po sa amin, nagda-drugs. Gumagamit ng solvent, gumagamit ng marijuana. Tapos yung iba sa amin, katulad ko po, 5 sa amin, nang-hold up po. Kung gusto nila kagad na itumba namin kagad yung suspect. Pag sinabi nilang ngayon, pinagpaplanuhan na po namin yun. Tapos tsaka po kami gumagalaw. Bukod sa pang-hold up, mga gun for hire o bayarang mamamatay tao ang kanilang grupo. Kami kusang pumupunta sa kanila. Tapos tinatanong po namin kung gusto nilang gumante o balak nilang papatay yung nila, kaaway ng anak nila o kaaway ng nila, magulang. Pag pumayag po, nagkakaanuhan po kami ng presyo. Bagamat small time kumpara sa mga organisadong sindikato, tila sumusunod na sila sa yapak ng mga ito. Pinakamababa po na bayad sa amin, 5,000. Pinakamataas, 15. Kung gusto nila kagad na itumba namin kagad yung suspect. Pag sinabi nilang ngayon, pinagpaplanuhan na po namin yun. Tapos tsaka po kami gumagalaw. 2 na raw ang napatay ni Jeff. 17 lang siya noon nang barilin ang una niyang biktima. Patalim naman ang ginamit niya sa pangalawang itinumba. Pero maging sa pangalawang biktima, nakaramdam pa rin siya ng kaba. Kinabahan rin po ako kasi sa harap po ng magulang niya ginawa ko yun. Naawa rin ako kasi tao rin naman yung namin.
Pagkain at renta sa kanilang hideout ang karaniwang pinagkakagastusan ng grupong ito mula sa kanilang kita sa kanilang mga operasyon. Ang bahagi ng kita ng grupo nauuwi rin sa mga bisyo gaya ng droga at alak. Minsan, ang ibang kita ipinambibili rin nila ng mga armas. Pero bukod sa kita, ang bawat trabahong ibinibigay sa membro, hamon din at pagpapatunay ng tapang at katapatan sa kanilang grupo. Sa edad na 15 taong gulang, pinakabata sa grupo si Tenten. 13 taon lang siya nang sumali sa grupo. Tinupad niyang trabahong inata sa kanya. Dela ay gumugulong na. Kwento ni Tenten, galing sa riot ang kanyang biktima. Inabangan niya ito sa eskinita kung saan inasahang daraan ito para makatakas. Bali nung pagtakbo ko sa eskinita, tsaka ko na siya yung tinaga ko lang ng dala ko po ng matalas ko. Itataga ako. Kabado pa po ako noon, parang ayokong ituloy. Ano matrasi sa inyo? Wala naman no. Trabaho po kasi. Kailangan yung para po sa tropa, kailangan po namin gawin. Kumpara sa professional hitman, mas mura daw ang kanilang serbisyo. Magkano kanita mo na? 6,500 po yun. Napatay mo daw. Oo. Sino nag-upa sa'yo dun sa 6,500? Sino nagbayad? Yung chewin yung dati nag-retire ho ng police. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act o RA 9344, walang pananagutang kriminal ang mga batang may edad 15 pababa. Absuelto din sa krimen ang mga batang edad 16 hanggang hindi lalagpas ng 18. Hanggat hindi napapatunayang may diskresyon ng mga ito kung ano ang tama at mali ng gawin ng krimen. Dahil dito, ang mga kabataang tulad ni Jeff at Tenten may tuturing na biktima ng pang-abuso ayon sa isang juvenile justice lawyer. Mas nagkakaroon ng leeway na magamit ng nakatatanda yung provisions of the law to suit their purposes. Ang ultimate na talagang responsable dyan really are the people behind itong mga criminal activities ng mga kabataan. Git naman ng pulisya, hindi sila nagpapabaya. Patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga umaabuso at gumagamit sa kabataan bilang gun for hire. During our survey, there is no syndicated crimes holding these children. Hindi pa namin ma-identify. Pero patuloy kaming nagproproseso dito sa aming database para makalap namin yung profiling of these cases. Sa kabila nito, aminadong pulisya sa kanilang kakulangan para bantayan ang ganitong krimen. Maraming factors yan, katulad ng lack of mobility. No? Tapos hindi natin maikaila yun na talagang kakulangan ng kapulisan ngayon. Problema rin daw ang koordinasyon ng komunidad. Meron tayong community dyan na they do not coordinate with law enforcement. Kung walang tao na mag-complain sa amin at walang magsasabi na ganito ang nangyayari, hindi naman magagampanan ng pulis ang aksyon na yan. Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong taong 2006, umabot na mahigit 8,000 ang kaso ng children in conflict with law. Pero walang malinaw na datos kung ilang kabataan ang gun for hire. Wala ring naitatalang nakulong dahil sa paggamit sa kabataan bilang mamamatay tao. Si Ellie, 16 na taong gulang, 1 taon pa lang na miyembro ng gang. Bakit ka pumasok sa ganitong trabaho? Kailangan po ng pera. Siguro, iniwanan po ako ng pamilya ko. Nanay ko at tatay ko, iniwanan po. Sa kabila ng mura niyang isipan, alam ni Ellie na isinusugal niya hindi lang ang kanyang kaligtasan. Pwede pong ako makapatay, pwede pong ako mamatay.
kung bibigyan ng pagkakataon at suporta gustong magbagong buhay ni Eli. Ano po, wala naman po sa akin kukup na pag-aralin ako. Yung pagandahin ng buhay ko, wala naman po. Then, siguro ito na lang yung trabahong habang buhay gagawin ko. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, ayusin ko po yung buhay ko. Ang pagpatay krimen sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Pero ang tulad nila Jeff, Tenten at Eli, biktima ring may tuturing sa krimeng nagawa. At hanggat hindi nananagot ang mga nangaabuso sa kanilang kahinaan, hindi sila makaalis sa marahas na mundong kanilang ginagalawan. Ako si Jigo Manikad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang unang napasok ng mga diver ay ang bridge ng barko. Ang susunod nilang gagawin ay papasukin isa-isa yung mga cabin. Ang trahedya ng barkong MV Princess of the Stars dumagdag sa listahan ng mga trahedyang pandagat. Sa report ni Maki Pulido, isa-isahin ang mga dahilan kung bakit umabot na naman sa isang trahedya ang paglalayag ng barko. Sa tuwing hahagupit ang bagyo, ang karaniwang tahimik na dagat nagmimistulang hukay na naghihintay ng mga bangkay. At nalalagay sa balag na panganib ang mga barkong tumatahak dito. Taong 1988, sa kabila ng masungit na panahon, sinuong ng barkong Doña Marilyn ang karagatan. Sa gitna ng malalakas na alon, tumaob ang barko at nauwi ang paglalayag sa mapait na trahedya. Mahigit 200 katao ang iniwang patay nang lumubog ang barko. 10 taon matapos ang malagim na pangyayari, sumunod naman ang paglubog ng barkong MV Princess of the Orient sa bukana ng Manila Bay. Sa isang idlap, mahigit 100 katao ang naglahong parang bula nang hindi makayanan ng barko ang bagsik ng panahon. At ngayong taon, muling naulit ang mapait na kasaysayan. Sa gitna ng pagbayo ng Bagyong Frank nitong Sabado, isang trahedya sa karagatan ang muling nadagdag sa listahan. Ang barkong MV Princess of the Stars lumubog malapit sa isla ng Sibuyan sa lalawigan ng Romblon. Ito ang rutang tatahakin sana ng MV Princess of the Stars mula Maynila patungong Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, alas 8 ng gabi ng Biyernes mula Pier 12 tumulak ang barko. Lulan ang mahigit 700 pasahero at lagpas 100 crew. Buong magdamag hanggang kinabukasan, sinuong nito ang malalakas na alon at hanging dala ng Bagyong Frank. Pero bandang alas 11 ng umaga ng Sabado, nakatanggap ng distress call ang Coast Guard. Naputol daw ang distress call. Sinubukang muling tawagan ng Coast Guard ang barko, pero bigo sila. Sa mga oras na naputol ang komunikasyon, isang trahedya na pala ang nagaganap. The boat left Manila at 2000 miles. That's 8 o'clock p.m. Naging mainit sa Pangulo ang issue kung bakit pinayagan ng Coast Guard lumayag ang MV Princess of the Stars, gayong signal number 1 na sa Maynila. Pero ayon naman sa guidelines ng Philippine Coast Guard, kapag signal number 1, maaari pang lumayag ang mga barko. Signal number 2, mga barkong hindi bababa sa 2,000 metric tons ang maaaring lumayag. Signal number 3, bawal lumayag o grounded ang mga barko. Umaraw ng konti, kaya susubukan natin na makarating ng Sibuyan. Matapos ang 30 minuto sa himpapawid, nasilayan na namin ang tumaob na MV Princess of the Stars kahapon. Tanging bow na lang ng barko ang nakasilip sa tubig. Malapit na mula sa Pampang kung saan tumaob yung MV Princess. Ang pagkakasabi sa atin,
Mula sa ere, kitang-kitang abot kamay na sana ng barko ang Pampang sa bayan ng San Fernando. Sa bayan ng San Fernando, nagsimulang magdatingan ang search and rescue teams. Noon pa lang nagsimulang organisahin ang rescue operations. Nahirapan daw silang makarating sa lugar na pinaglubugan ng barko. This is the first time that our choppers were allowed to fly. We tried coming here yesterday, but the weather did not permit us to be here. Sa istasyon ng pulis, inabutan namin ang 4 na survivors na napadpad sa Sibuyan. Kwento nila, alas 11 ng umaga noong Sabado bago tumagilid ang barko, nakarinig sila ng malakas na tunog mula sa ilalim ng barko. Nung nag-prepare na kami lahat na life jacket. Lahat na yung pati sa sa accommodation na sa passenger. Lahat na yun nagsuot ng life jacket. Tapos mga tanghali, mga alas 12, narinig ko yung page ni Kapitan na prepare for abandon ship. Bandang mga alas 11, nangyari yun, tumagilid ng barko Hindi na bumalik. Yung iba natakot sa paglabas kasi sobrang lakas talaga yung hangin. Tapos yung alon, manupay. Paniwala ng mga rescuer, marami ang natrap na mga pasahero sa loob ng kanilang mga cabin. Ang unang napasok ng mga diver ay ang bridge ng barko. Ang susunod nilang gagawin ay papasukin isa-isa yung mga cabin. Nilapitan ng Coast Guard ang barko pero wala raw tumugon mula sa loob ng barko nang katukin nila ang nakalitaw na bahagi ng barko. Sa kabutihang palad, sa isang lugar, himala ring nakaligtas ang iba pang pasahero ng barko. 28 pasahero ng barko ang napadpad sa Mulanay, Quezon. Sakay ng life raft, pilit daw nilabanan ng grupo na kinabilangan ng ilang marino ang malalakas na alon at humahagupit na hangin habang nagpapaanod sa dagat. Alam nila i-maneuver yung life raft na sinakyan namin. Hindi po, sa tingin niyo? Siguro po hindi, wala na po kami. Yung pinulupot ko yung tali sa kamay ko. Para lang makasurvive? Para lang ako makasurvive. Nagkasugat-sugat ang ilan sa kanila nang lumubog ang barko hanggang nasa life raft na sila. Kami pare-paras naman nakapagsalita na. Hindi namin akalain mabubuhay pa kami. Isa naman sa kanila ang sinamang palad at nasawi. Yung pong iba na naging confident na, nagtanggal na ng life vest, not knowing na may tatama pa sa amin isang malakas, wala na silang life vest. Kaya yung isa po, namatay. Samantala, sa tanggapan ng Sulpicio Line sa Maynila, patuloy ang pagdating ng mga kamag-anak ng mga pasahero. Naghihintay ng balita tungkol sa kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Walang makita mo anong ginagawa ng presidente ng Sulpicio Line? Bakit ang tama yun? Wala pa rin. Inihatid pa raw ni Hermes Pantoliana ang kanyang ina sa Pierre. Nag-alinlangan pa sila nung una dahil sa bagyo. Nag-usap nga kami ng nanay ko, sabi ng nanay ko, tuloy yung alas ko. Sabi ko, ikaw, sabi ano ba ang desisyon ng Pierre? Sabi ko, tuloy daw ang biyahe. Sabi, may bagyo naman. Sabi ko, sabi nila, wala daw cancel. Wala daw sabi sa kanilang cancel, tuloy pa rin daw yan. Sabi niya, sige, tuloy na ako. Susunduin dapat ng kanyang mga kapatid ang kanilang ina, pero hindi na raw nakarating sa Cebu ang barko. Sabi sa akin, kuya, walang barkong dumating. May barko pa naman nalunod. Sabi ko, anong barkong nalunod? Anong pangalan? Sabi niya, Princess Star. Ano? Ayusin mo nga, sabi niya, Princess Star. Simula linggo raw ay nandito na siya sa opisina ng Sulpicio. Dito lang ako hanggat hindi ko makita yung katawan ng nanay ko. Hindi ko malaman kung buhay o patay ng nanay ko. Hindi ako aalis dito. Hindi na napigilan ng iba ang kanilang emosyon. Ikaw, guys! Sinungaling ka! Hoy! Ikaw, sinungaling ka! Punyeta tong company nyo! Dapat dito hindi na pinapaalis! Wala nang barkong aalis sa Sulpicio! Kasi bulok!
Sabi doon sa'yo daw! Labas ko sa'yo yung guard, paharap ko sa'yo yung guard. Sinungaling ka ba? Pero karamihan sa kanila, hindi pa rin nawawala ng pag-asa. Pinigilan ko naman po si Papa. Sabi niya po, kailangan na kay. Sabi po sa akin. Sabi po na kay Papa. Pa, uwi ka dito pa. Paano na lang kami kung wala ka? Halos hindi naman makapaniwala ang mga kinatawan ng Sulpicio sa nangyaring trahedya. Ang gusto lang namin iparating sa kanila na kami ay gumagawa talaga ng paraan na makatulong sa paghanap sa search and rescue operations na kinokondak ngayon ng Philippine Coast Guard. Sinusunod daw nila ang lahat ng certifications at tests bago pa man lumayag ang bawat barko. Actually, yung Princess of the Stars is the biggest among the fleet of Sulpicio Lines. At hindi lang sa Sulpicio Lines, even the whole domestic industry. Dahil sa laki nga ng barko with the gross tonnage na 23,800 plus yun. And nakakuha naman kami ng, ng permit to sail. Binigyan kami ng clearance ng Philippine Coast Guard. Lalong hindi raw na overload ang barko na siyang karaniwang issue ng mga nagdaang trahedya sa karagatan. So kami rin, we wanted to find out ano talagang nangyari. Kasi siya talagang in good running condition siya. Ever since, walang naging problema yan Ang Princess of the Stars, that one we can really be proud of. Kasalukuyang iniimbestiga kung ano talaga ang punot dulo ng paglubog ng MV Princess of the Stars. But I think the point here is to review our guidelines para malaman pa natin kung ano pa yung areas na pwede natin improve. I think there's a need to sit down and review whether the factor of ship owner's responsibility comes into the picture more than what we have right now. Pero ayon kay Engineer Nelson Ramirez, Pangulo ng United Filipino Seafarers, mas mahalagang magkaroon ng pangil ang batas pagdating sa pagpaparusa sa mga kinauukulan. Diyan nga ako nalulungkot sa mga investigation kasi tuwing mayroong lumubog na barko, finger pointing is still the name of the game. Simula pa 1997, ilang kaso na ang naisampa sa Sulpicio Lines na siyang nagmamay-ari ng MV Princess of the Stars. Kaugnay ito ng ilang malalaking maritime disaster na kumitil sa libu-libong buhay ng mga Pilipino. Ang bawat kaso na uuwi sa areglo. Laging absuelto ang naturang kumpanya sa mga reklamong inihain laban sa kanila. Kahit hindi lumabag sa guidelines, questionable pa rin ang paglayag ng MV Princess of the Stars kahit kasagsagan ng bagyo. Maybe there was some element of overconfident decision-making process. Yun ang mga problema. We are in this dilemma of whether the rules and regulations of government are followed strictly by the ship owners. This is one of the things we have to find out. Habang tumatagal, lumiliit ang tsansang may makikita pang buhay sa mga pasahero ng MV Princess of the Stars. Habang patuloy na dumarating ang masamang balita, dasal ng lahat, sana'y huwag nang maulit ang malagim na pangyayaring ito. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.